Alright mga kapatid, mula ulit tayo kay John Reps. No? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Siyempre ito ay may kinalaman sa West Philippine Sea at tayo ay magbibigay ulit ng reaksyon, komentaryo, opinyon dahil tayo nga ay nakatutok sa mga kaganapan mga tol no? Dito sa ating soberanya. Ang sabi rito, 4 na barko ng China Coast Guard pinalayas mga tol, no? Tinaboy, Chinupi at 9 na barko ng NATO patungo na sa Indo-Pacific region mga tol. Dito talaga nagsasalita na China rito mga tol. Hindi daw welcome ang mga barko ng NATO or ng mga barkong ng mga bansang miyembro ng NATO o yung North Atlantic Treaty Organization mga tol. Kasi nga ito yung mga malalaking bansa, no? Malalakas na bansa mga tol. Ang bully, takot yan mga tol sa mga katulad nilang malalaki din. Kaya gumagawa sila ng kung ano-anong mga salita, panggagaslight at kung ano-anong mga salitang ginagamit nila para magmukha silang tama at magmukhang biktima. Anyway, panoorin na lamang natin to mula kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Matapos ihayag ng Philippine Navy na darating sa bansa ang mga barkong pandigma ng mga bansang miyembro ng NATO, sa isang satellite image ay nakitang naglalayag na patungo sa Asia ang 9 na barko ng iba't ibang mga bansa mula sa Europa. Nako, eto na. Magsasagawa kasi sila mga tol ng freedom of navigation sa South China Sea. Siguro bilang hamon na rin to no, sa isang bansa na umaangkin sa buong South China Sea at tinuturing nilang kanilang internal waters. Ayon nga yan kay Professor Renato De Castro, ang tingin ng China sa South China Sea ay kanilang internal waters o kanilang teritoryo. Which is walang nag-a-agree sa kanila. Kaya yung sinasabi nila isang malaking imagination lang mga tol. At eto na nga mga barkong pandigma ng mga malalaking bansa. Hahamunin sila dyan. Sige nga, subukan nga ninyo. Habang ang naval group naman ng China na pinangungunahan ng isang aircraft carrier nito ay nakitang naglalayag naman malapit sa Batanes. Samantala, 4 na barko na naman ng China Coast Guard ang pinalayas ng Taiwan Coast Guard matapos na iligal itong pumasok sa... Kala ko naman Philippine Coast Guard, inaasahan ko pa naman Philippine Coast Guard ang magpapalayas, Taiwan Coast Guard pala. Coast Guard ang pinalayas ng Taiwan Coast Guard matapos na iligal itong pumasok sa restricted waters ng Taiwan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ito pwede nating i-compare no, magkaroon tayo ng comparison kung paano umaaksyon ang Coast Guard ng Taiwan, Coast Guard nitong bansang to, compare sa Coast Guard natin. Again, not to undermine o hindi naman sa minamaliit natin ang Coast Guard natin, pero siguro panahon na rin para makakuha tayo ng teknik o taktika, di ba, kung ano yung ginagawa ng ibang bansa. Baka sakaling pwede nating gayahin. Saludo pa rin naman sa effort ng ating Philippine Coast Guard. Matapos i-anunsyo ng Philippine Navy na inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na buwan ang mga barkong pandigma ng mga bansang miyembro ng NATO, base sa isang post ay nakita sa satellite image na nakapormation na ang 9 na mga barko mula sa Europa habang tumatawid ang mga ito sa Suez Canal patungo sa Indian Ocean. Ayan na. Ang mga barko ay kinabibilangan ng 3 barkong pandigma ng United Kingdom, 2 Norwegian warship, isang Canadian warship, isang Spanish warship at 2 American warship. Ang lalaki nito mga bansang to, mga malalakas din to. Samantala matapos palaga ng Japan ang naval group ng China na nagpakita ng puwersa malapit sa Senkaku Island, ang naval group ng China ngayon ay lumipat na sa Philippine Sea. Dito muna tayo sa kaya natin, parang ganon. At huling namataan ito na may layong 500 kilometers mula sa Taiwan. Pinalagan sila sa ibang bansa. Dito mulit tayo para maipakita natin ang lakas natin.
at huling namataan ito na may layong 500 kilometers mula sa Taiwan at 360 naman mula sa Batanes. Ang naval group ng China ay pinangungunahan ng isang aircraft carrier na Liaoning, 4 na destroyer at 2 frigate at isang fast combat support ship. Habang ang Liaoning ng China ay nasa Philippine Sea, ang isa pang aircraft carrier nito na Shandong ay patuloy na nagpapatrolya sa South China Sea, habang ang pinakabago namang aircraft carrier nito na Fujian ay ibinalita ng China na nasa pagsubok pa rin ito, at kapag natapos na umano ang mga pagsubok ay magtataglay umano ito ng mga advanced nilang fighter jets tulad ng pinakabago nilang J-35. Bukod sa mga aircraft carrier na yan ng China, ayon sa isang satellite image mula sa Maxar Technology, ang China kamakailan lamang ay nagpadala rin ng mga H-6 nito na isang bomber aircraft sa Paracel Island. Lapit, no? Samantala, ibinalita naman ng Taiwan noong Miyerkules na 4 na naman ang barko ng China ang kanilang pinalayas. Ayon sa ito, mukhang nagkakaintindihan to. Parehong ano to eh. Halos sila pareho ng wika eh, no? Sa Taiwan Coast Guard, ang 4 na barko ng China Coast Guard na may bow number 14609, 14603, 14608 at 14513 ay iligal na naman umanong pumasok sa Kinmen na isang restricted waters na nasa pangangalaga ng Taiwan. Hindi nabanggit ng Taiwan kung ilang barko ang kanilang idineploy, pero makikita sa inilabas nilang video na tinataboy ng kanilang maliit na barko ang isang malaking barko ng China Coast Guard paalis sa lugar. Ayos, no? Talagang dumidikit sila, no? Hindi lang basta-basta radio challenge, talagang dinidikitan nila. Matikas talaga ang Taiwan, mga kabayan. Pero tingnan mo, hindi sila magawang i-water cannon, mga tol. Dito, dumikit lang tayo sa kanila, water cannon na agad tayo eh. Sasabihin, tayo pa nagpo-provoke eh. PB-100AC, colleague, you have illegally entered our jurisdictional water. Oh, ang tapong, no? Ini-English pa. 100AC, colleague, you have illegally entered our jurisdictional water without permission. Your actions have affected maritime order and security of ROC Taiwan. Adjust your course away and leave immediately, or we will take necessary action. Or we will take any necessary action. Pansin niyo yun, mga tol. Pansin niyo na doon lang sa katagang yun ha. Dito sa atin, or we will report or we will report to i-report namin yung inyong sa kanila, we will take necessary action. Dito sa Pilipinas, pag di kayo umalis, i-report namin to, 'di ba, sa mga kinauukulan. Ganun sa atin, mga tol, no? Nood na lamang kayo, mga kapatid, ng mga ibang video ng mga radio challenge. Teka, sige. Hanap tayo, mga tol. Tignan natin, compare natin kung ano yung sinasabi natin sa sinasabi ng Taiwan, mga tol. Wait lang, hanap ako. Alright, mga tol. So ito sample ng Philippine Coast Guard kung paano natin nire-radio challenge etong mga barko ng China. Ito ay isang kaganapan na nangyari na sa nakaraan, 5 buwan na nakakaraan. Pero tingnan natin, mga tol, kung paano mag-radio challenge ang ating mga Coast Guard. China Coast Guard 5901 under Republic Act 12064 Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. China Coast Guard 5901 under Republic Act 12064 Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. To China Coast Guard 5901, this is... Napaulit-ulit nating nire-radio challenge, no? You are directed to depart immediately and notify us your intention. Yun yung sinasabi natin sa kanila. Philippine Coast Guard vessel BRP Cobra MRB 4409. We are reminding you that you are within 57 nautical miles west of Capones Point, Zambales, inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. 4409.
Please leave this area immediately, di ba? Yun ang sinasabi natin. China goes on. Vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Sumasagot sila. Ito daw ay jurisdiction ng People's Republic of China. The so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and invalid. China neither accept it or recognize it. China firmly upholds its territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea and adheres to managing maritime difference through dialogue and consultation. I hope you will safeguard peace and stability in the South China Sea and maintain mutual trust and cooperation between our countries with concrete actions. Okay, so ganong klase tayo mag-radio mga tol, no? Ngayon balikan natin mga tol kung paano mag-radio challenge ulit itong Taiwan mga tol. Dito may halong angas eh. Tayo kasi mga kapatid mahinahon eh, no? Ito, balikan natin. Your course away and leave immediately. And leave immediately. Di ba may ganun din tayo, leave immediately. Pero sa kanila may halong ganito. Or we will take our necessary action under the Act of ROC Taiwan. Or we will act necessary action, sabing ganon mga tol. Kung ano man yung necessary action na gagawin nila mga tol, may halong pagbabanta, no? Ngayon ay patuloy na nagpapakita ng puwersang pandagat ang China sa pamamagitan ng pagpapadala ng hindi pangkaraniwang malaking bilang ng mga sasakyang pangdagat ng Navy at Coast Guard sa malawak na katubigan ng Silangang Asya. Ayon sa mga eksperto at mga opisyal ng seguridad, ang mga hakbang na ito ng China sa rehiyon ay nakakagambala tulad ng pag-deploy nito ng nasa 70 na mga Navy-guided missile frigate, destroyer at mga Coast Guard vessels Storbo talaga sila. sa loob ng buwan ng Mayo lamang. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Taiwan na patuloy umano nilang binabantayan ang mga naval group ng China dahil sa posibilidad na magsagawa na naman ito ng mga pagsasanay sa paligid ng Taiwan. Ayon naman kay Taiwan President Lai Ching-te, itinaas umano ng Taiwan ang paghahanda nito sa posibleng labanan alinsunod sa antas na mga pagbabanta. Ayon naman sa punong kalihim ng gabinete ng Japan na si Yoshimasa Hayashi na tila sinusubukan ng China na pahusayin ang kapasidad nito na magpatakbo ng malayo mula sa baybayin ng China at hangad umano ng China na pangibabawan ang Amerika na nagde-deploy ng mga sasakyang pandagat sa iba't ibang mga panig ng mundo. Kaya naman ang gobyerno ng Japan ay naglalayo na bantayang mabuti ang kanilang nasasakupan na may katuturang kilusan at gawin ng buong makakaya sa pagsasagawa ng mga aktibidad at pagsubaybay. Kaya sa Shangri-La Dialogue talagang naka-focus sila sa usaping China kasi ibang klase talaga to eh. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang iligal na presensya ng China sa mga maritime zone ng mga estado ng Timog Silangang Asya ay nakagagambala umano sa kapayapaan sa rehiyon. Ngunit ang tugon dyan ng tagapagsalita ng China Foreign Ministry na si Mao Ning, ang mga aktibidad umano ng mga barko nila ay naaayon sa international na batas. Nako, walang nag-a-agree. At kasanayan at dapat na tinitingnan daw ang mga ito ng may layunin at makatwiran. Walang nag-a-agree sa sinasabi ng China. Pawang sila lamang ang nagsasabi nun. Walang international law ang nagsasabing naaayon sa batas itong kanilang ginagawa. Anyway, again mga tol, hindi natin sa minamaliit etong ating Coast Guard, no? Pero sana magkaroon talaga tayo ng kahit papano pangil. Hindi naman tayo makikipaggera sa kanila eh. Hindi naman tayo makikipaglaban sa kanila eh. Pero yung angas lang ba ng gano'n, katulad nitong sa Taiwan, talagang napapalayas nila etong China. Yung problema, nasanay kasi yung China sa atin na ganito lang tayo eh. So kung sakasakaling magbago ba tayo ng approach at angasan din natin, sa tingin ninyo, aatras ang China sa atin? Baka subukin pa tayo lalo niya, no? Ano sa tingin niyo? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.